Purihin ang ating Panginoong Diyos sa mensahe sa awit na atin pong napakinggan. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Isang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na meron pong ginawa ang rooftop Seventh-day Adventist Church ng tinatawag na Daniel and Revelation, Revival and Reformation Seminar. Napakabuti ng Diyos sapagkat ang iglesyang ito ay nagnanais na patuloy na matuto ng salita ng Panginoong Diyos, lalo na ang propesiya na nagaganap sa huling araw na ito. Ito pong gabing ito ay pasimula ng atin pong isang linggo o 7 araw na seminar na may kinalaman sa pangyayari sa huling araw na nakatala sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Salamat din, siyempre, sa mag-asawang Brother Paulo at Sister Maricar. Sinundo pa nila kami doon sa bahay sapagkat ipinabatid ko na rin po sa inyo na kapag gabi talaga ay hirap yung aking mga mata magmaneho. Kaya araw lang ako pwedeng magmaneho. At salamat sa pagsusumika po ninyo na pagsundo pa sa amin doon sa aming tahanan. At kasama ko ngayong gabi, siyempre, ang aking may bahay, si Maiden Sarmiento. Ganon din yung aking kapatid sa Laman, Brother Jemar Sarmiento. So kaming tatlo ngayon ay maglilingkod po sa atin at lalo na sa ating mga kapatiran at maging sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon online. So ito po yung unang gabi pa lang. So meron tayong 7 topic na pag-uusapan at sa tulong at biyaya ng Panginoon, tayo po ay mabibiyayaan sa unang gabi pa lang ng atin pong pag-aaral. Nito pong Daniel and Revelation, Revival and Reformation. Babasahin ko muna itong nakasulat sa Prophets and Kings, page 626. Pansinin po natin ito mga kapatid. Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. And this preparation they should make by diligently studying the Word of God and striving to conform their lives to its precepts. Sinasabi po rito mga kapatid na tayong mga Seventh-day Adventist Christians ay maging handa sa malapit ng maganap sa ating sanglibutan na overwhelming surprise. Di ba pag sinabing surprise, sorpresa nga. Mabibigla ka pero dagdagan mo pa ng overwhelming. Kung baga matatabunan ng sorpresa tayo kapag hindi tayo maging handa sa magiging kaganapan na darating sa ating sanglibutan. Kinakailangan ika na magsuri tayong mabuti ng salita ng Panginoon. Naka-underline po dyan yung word na diligently. Pagsumikapang pag-aralang mabuti. Diligent study of the Word of God. Bukod sa masiyasat na pagsusuri, ay kinakailangang magsumikap din tayo na iayon ang ating buhay sa salita ng Panginoon. Conform their lives to its precepts. Dahil kung nag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos at hindi naman natin inaangkop sa buhay natin, ay mabibigo rin tayo sa tinatawag na kapamaraanan ng paghahanda. Dapat kumpleto yung ating ginagawa, mga kapatid, sa paghahandang ito, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, iangkop natin sa ating mga buhay ang ating matututunan. Amen? Ang sabi pa rito sa page 547 ng Prophets and Kings, as we near the close of this world history, the prophecies recorded by Daniel demand our special attention as they relate to the very time in which we are living. Habang tayo'y papalapit na sa pagtatapos ng kasaysayan ng ating sanglibutan, yung mga propesiya na naitala sa aklat ni Daniel ay nangangailangan ng ating espesyal na pagpansin or attention.
Dahil ang mga ito ay may kinalaman to the very time sa panahon mismo na tayo po'y nabubuhay. So yung aklat ng Daniel, maging ang aklat ng Apokalipsis ay may kinalaman ang mga sinasabi doon sa pangyayari sa panahong ating ginagalawan. Kaya nga napaka-importante yung diligent study. Masikap na pagsusuri ng salita ng Diyos, bibigyan natin ng espesyal na atensyon. Di ba sa ating mga buhay, meron tayong ginagawang atensyon at espesyal na atensyon doon sa mga bagay na alam natin na makapagpapasaya o makapagpapaligaya sa atin. Di ba? Nagbibigay tayo ng atensyon, special na atensyon, for example, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, especially sa panahon ng kanilang kapanganakan. Isang halimbawa na nagbibigay tayo ng atensyon para mapasaya natin yung ating mahal sa buhay. Sa ganong kapamaraanan, sinasabi din ng Biblia na gusto ng Diyos magbigay din tayo ng atensyon. Hindi basta-basta atensyon, kundi espesyal na atensyon sa panahon na ating ginagalawan. Dahil yung mga pangyayaring nagaganap sa ating kapanahunan, matagal na yang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi pa rito, sa karagdagang isinulat, page 547 ng Prophets and Kings, Satan has led many to believe that the prophetic portions of the writings of Daniel and of John the Revelator cannot be understood. Sinasabi po rito na si Satanas ay pinangunahan niya ang marami. Na sinasabi ni Satanas na ang aklat ng Daniel at Apokalipsis ay mahirap maunawaan. Dahil sa ganung pag-iisip ng mga tao sa mundo ng aklat ng Daniel at Apokalipsis, punong-puno ng simbolo na mahirap maunawaan. Yun pala ang ibig sabihin nun, si Satanas ang nanguna sa ganung isipan. Para huwag nating pag-aralan ang aklat ng Daniel at Apokalipsis. And praise God sa ating iglesia. Dito sa Rooftop Seventh-day Adventist Church, nagbigay kayo ng panahon na pag-aralan. Ito pong sinasabi sa Daniel and Revelation at ito yung tinatawag din nating Revival and Reformation. Babasahin ko pa ho mamaya kung gaano kahalaga na kailangan bigyan nga ng atensyon ng mga bagay na ito. But the promise is plain that special blessing will accompany the study of these prophecies. Sinasabi ng ating Panginoon na merong pangako na yung plain, no? Simpleng na meron tayong matatanggap. Ito yung pangako ng Panginoon, meron tayong matatanggap na espesyal na pagpapala kapag tayo po'y nag-aaral ng propesiyang sinasabi sa Daniel and Revelation. Amen? Blessing, mga kapatid. Blessing ang ipinapangako ng Panginoon. Kaya mapalad tayong nandito at maging yung mga kapatid natin sa online na nanonood ngayon. Kaakibat ng pag-aaral na ito ang pangako ng Diyos na pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po rito, the wise shall understand. Wise, yung mga matatalino, mauunawaan nila ang Daniel and Revelation. Kaya magiging pagpapala ito sa bawat isa sa atin. The wise shall understand was spoken of the visions of Daniel that were to be unsealed in the latter days, and of the revelation that Christ gave to His servant John for the guidance of God's people all through the centuries. The promise is, sinasabi rito, na itong pinag-aaralan natin ngayon na Daniel at Revelation ay mabubuksan sa mga huling araw na ito. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa mga huling araw ng sinasabi sa Daniel at Revelation. At mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagbigay kay Juan. Siya ang nagbukas kay Juan nitong mga nakatala sa Apokalipsis bilang gabay sa bayan ng Diyos sa bawat panahon. At ang pangako, Revelation 1:3, blessed is he that readeth. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito. Kaya nga sinabi ni Mrs. White doon sa Prophets and Kings, mapapalad ang mga tao na pinag-aaralan ito.
sila'y mabibiyayaan ng ating Panginoon. That's why, in page 626 ng Prophets and Kings, God calls for a revival and reformation. The words of the Bible and the Bible alone should be heard from the pulpit. Kaya ang Diyos mismo ang nananawagan nitong ginagawa mismo natin sa ating iglesyang ito. Kaya mapalad ang mga iglesia ng Panginoon, binibigyan ng atensyon ng pag-aaral ng ganitong propesiya. Ang Diyos mismo ang nananawagan ng revival and reformation. Yung mga salita ng Biblia at yung sa Biblia lamang, yung dapat nating marinig dito sa pulpitong ginagamit natin. Yung salita lamang ng Diyos. But the Bible has been robbed of its power. And the result is seen in lowering of the tone of spiritual life. Ang problema nga dito, yung salita ng Diyos, ninanakawan ng kapangyarihan. At ang resulta ay makikita sa pamamagitan ng pagbaba ng spiritual na buhay ng tao. Kapag pala bumababa yung spiritual na buhay ng tao, mga kapatid, meaning, hindi niya ginagamit yung kapangyarihan ng salita ng Diyos para mabago yung kanyang buhay. Kaya kinakailangan itong revival and reformation ang dapat nating makita dito, salita lamang ng Diyos para ito'y magbigay ng kapangyarihan sa ating buhay. Nung yung mga alagad ng ating Panginoon, nung panahon na siya'y namatay, hindi alam ng mga alagad na mabubuhay ang ating Panginoon. Hindi nila inaakala na siya'y mabubuhay. At nung araw ng linggo, yung dalawang alagad na yon ay kasabay na lumakad sa kanila ang ating Panginoon doon sa daan patungo sa Imaos. At nung ipinapaliwanag ng ating Panginoong Yesus doon sa dalawang alagad, hindi nila nakikilala na yung kausap o nagsasalitang yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Mababasa natin ang naging reaksyon ng mga alagad. Sa Lucas 24:32, sabi nila, "Did not our heart burn within us while He talked with us by the way, and while He opened to us the Scriptures?" Hindi ba gaika, sabi ng dalawa, nagulat sila, di ba yung ating mga puso ay nag-alab? Hindi ba nag-alab ang ating mga puso sa loob natin? Habang siya'y nagsasalita sa atin sa daan at habang kaniyang binubuksan ang kasulatan. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na magkaroon ng alab yung ating mga puso habang binubuksan sa atin ng Panginoon mula sa gabing ito ang kaniyang mga salita. Napakahalagang mag-alab ang ating mga puso sapagkat kung walang pag-alab ang ating mga puso, doon nawawala ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Naramdaman ito nung dalawang alagad, "Did not our heart burn within us?" Hindi ba nag-alab yung ating mga puso? Hindi nila nakilala, yun pala yung Panginoong Yesus na nagsasalita sa kanila. So ngayong gabi, payagan natin na ang ating Panginoong Yesus ang magsalita sa bawat isa sa atin upang ang pangako ng pagpapala ng Diyos ay ating maranasan simula sa gabing ito. Amen? Sa propesiya nating pag-uusapan, sinasabi ang pundasyon sa Isaiah 49, chapter 46, verse 9 of the book of Isaiah. Ang sabi rito, "Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang ibaliban sa akin. Ako'y Diyos, walang gaya ko." Pinapabatid ng ating Panginoong Diyos sa buong mundo, sa buong sangkatauhan na wala siyang katulad. Ang tanong, saan siya walang katulad? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Itong Diyos na ito na walang katulad, kaya niyang sabihin yung mangyayari sa wakas. Sa pasimula pa lang, sasabihin na niya. Dito, sinasabi niya sa context na wala siyang katulad. Walang ibang Diyos na kayang magsabi kung anong mangyayari sa hinaharap. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa John or Juan 14:29, "At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari ay alin? Magsisampalataya kayo." Ang principle ng prophecy, maliban sa ibang mga blessing na ating tatanggapin, ang propesiya ay nagpapatibay ng ating pananampalataya.
Dahil kapag may sinabi ang Diyos mula pa nung una at nangyari nga, letra por letra, hindi ba titibay ang ating pananampalataya? Kaya nga itong sinasabi ng Panginoon, sasabihin ko bago mangyari. At kapag kung ito'y nangyari, magsisasampalataya kayo. At sa gabi nga pong ito mga kapatid, bubuksan natin. Ito pong pag-aaral, sisimulan natin sa aklat ng Daniel, ang kapitulo po ay 2 mula sa talatang 1. Ang sabi rito, nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Makikita natin dito mga kapatid na ang Diyos nagbigay ng panaginip sa isang hari na hintil na si Nabucodonosor. At ang panaginip na ito ay nagbigay kay Nabucodonosor ng pagkabagabag. He was perplexed. Alalang-alala siya dahil yung kanyang panaginip, nalimutan niya. Kaya siya nanawagan sa buong kingdom ng Babylon. Lahat ng mga wise men, mga maratalinong tao na nakikinabang sa hari. Remember mga kapatid, alalahanin natin na ang kingdom ng Babylon ang pinakamakapangyarihang kaharian sa buong mundo noong 6th century BC. At ngayon na naginip ng hari ng panaginip na pumukaw ng kanyang puso. Siya'y nag-aalala dahil nawala yung kanyang panaginip at ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga wise men sa buong kingdom ng Babylon. The best mga wise men, pinakamataas na antas na mga nagsusuri ng astronomy, magic at iba't ibang bagay. Ngunit nakita natin sa kasaysayan ng pinag-uusapan sa Daniel Kapitulo 2, Daniel chapter 2, na hindi kayang ipaliwanag o sabihin ng mga wise men yung panaginip. Ang sabi ng hari, sabihin nyo ang panaginip sa akin dahil nawala ito sa akin at ipaliwanag ninyo ang kahulugan. Ano po yung hinihingi ng hari mga kapatid? Sabihin una yung alin? Panaginip. Pangalawa, ipaliwanag ang kahulugan. Kayo kaya mga kapatid, pag meron kayong kaibigan o sino man, sabihin natin mga politiko o presidente, na naginip ang presidente na ito tapos pupunta sa bahay niyo at sasabihin sa inyo, kapatid o kaibigan, ano nga yung napanaginipan ko kagabi? Sa tingin niyo magandang pakiramdam yon? Na sila ang nanaginip tapos magtatanong sila sa iyo kung ano yung napanaginipan mo? Abay, napakahirap na kalagayan yun. So much more na sabihin nila sa iyo, oy, sabihin mo nga kung ano yung napanaginipan ko. Pangalawa, ipaliwanag mo kung ano yun. Ay, di lalong mas mahirap. Hindi mo nga alam kung ano napanaginipan niya. At mapapansin nyo mga kapatid, yung hirap ng sitwasyon ng mga wise men. Kasi ang mga wise men na ito, ang gusto nila, sabihin mo muna ano yung napanaginipan mo and then we will going to interpret your dreams. Which is the proper thing to do ng mga interpreters. Yun yung tamang gagawin, sabihin nyo muna. Pero dahil hindi nga maalala nung hari, sinadyang ipalimot ng Diyos. Pangalawang beses, sinabi na niya na may banta sa kanyang mga wise men. Sabihin niyo sa akin yung panaginip. Dahil pag hindi niyo sinabi, maging yung kahulugan nun, anong gagawin sa inyo? Pagpuputol-putulin. Can you imagine? Chap-chap-chapin. Kasi pagpuputol-putulin Ganon kalupit yung haring Nabucodonosor, mga kapatid. Okay lang sana kung sinibat ka na lang. Pagpuputol-putulin ka pa, kasama yung buong pamilya mo. Ubos ang lahi mo kung nabuhay ka sa panahon ni Nabucodonosor. At ikaw ay wise men sa kingdom ng Babylon. Kaya nga, sumuko yung mga wise men. Ang sinabi ng mga wise men, O hari, napakahirap yung iyong hinihingi sa amin. Dahil walang tao o sino man na kayang sabihin at ipaliwanag yung gusto mo. Sumuko sila. Ang pwede lang ikang magpaliwanag niyan ay yung mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. So makikita natin doon mga kapatid yung sumurrender na. Yung mga sikat na wise men during that time.
At nagutos nga ang hari, patayin niyo lahat ng mga wise men. At sila Daniel, nung panahong yon, hindi kasama ng mga wise men. Pati yung kanyang kaibigan. Kaya ipinahanap sila at ang naghanap ay ang chief of staff ng Haring Nabucodonosor, si Aryok. Hinanap nila si Daniel. Hinanap nila yung kanyang mga kaibigan na tatlo para patayin din. At nung nakaharap ni Aryok si Daniel ay nakiusap. Nakiusap si Daniel na masyadong mabilis. Masyadong mabilis yung decree ng hari. Bigyan niyo kami ng palugit at ipapaliwanag namin kung ano yung panaginip. Sasabihin namin kung ano ang panaginip, pati kahulugan niyaon. Humiling sila ng alin? Takdang panahon. Humingi sila ng palugit at pinagbigyan sila, Daniel. Ngayon, ang ginawa nila Daniel, lumuhod sa ating Panginoon. Siyempre ba naman, sino ba naman dito na alam mo papatayin ka na hindi ka pa luluhod? Hindi ka pa mananalangin. Sino kaya rito na nabalitaan papatayin ka tapos sasabihin mo, praise the Lord, hallelujah, papatayin na ako mamaya. Meron bang ganon? Wala, di ba? Walang normal na taong ganon ang isipan. Sumining sila Daniel ay talagang iniluhod ang tuhod sa Panginoon at nanalangin sila, Panginoon, ipakita mo sa amin yung lihim ng panaginip ng hari. At sinagot si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. At pumunta ngayon sila, dinala sila ni Aryok sa harap ng hari. At ang sabi nga doon ng hari, eto na. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar, maipaaninaw bubaga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon. Ang bungad kaagad ng hari, kaya mo bang sabihin kung ano yung napanaginipan ko, pati ang kahulugan niyaon? Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga ikantador, ng mga mahikuman o ng mga manghuhulaman. Ang prinsipyo na ating makikita dito mga kapatid, doon sa tanong agad ng hari kay Daniel, sinasabi ng hari, kaya mo bang ipaaninaw? Kaya mo bang sabihin? Ang sagot ni Daniel ay napakaliwanag. Binagsak niya muna yung glory ng tao. Sinasabi ni Daniel na walang sino mang kayang magpaliwanag niyan sa hari. Kahit sino mang matatalinong tao sa buong kingdom. So makikita natin dito mga kapatid na yung glory ng tao ibinagsak ni Daniel sa alabok ng lupa. Walang kakayanan ang sino mang tao. Yan ang tandaan natin mga kapatid. Dahil yun ay lihim na binigay ng Diyos. At ang sabi pa rito ni Daniel, ngunit may isang Diyos sa langit na nag-aayag ng mga lihim. At siyang magpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Matapos ibagsak ni Daniel ang glory ng tao sa lupa, itinaas niya ngayon ang glory ng ating Panginoong Diyos. Amen? Yan ang dapat nating matutunan mga kapatid kung gusto nating magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi sa tao ang tiwala, kundi laging ituturo ang Diyos. Yan ang napakagandang kapangyarihan na meron si Daniel. At maging si Daniel, hindi niya kinuha ang credit dahil siya ang magsasabi sa harap ng hari. Dahil alam ni Daniel, yung lihim na yon, Diyos din ang nagbigay sa kanya. Pansinin po natin. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin nang dahil sa anumang karunungan. Nakita nyo yan mga kapatid? Napaka-humble ni Propetang Daniel. Hindi dahil marunong o merong wisdom si Daniel, kaya niya sasabihin ito sa hari, kundi ang Diyos ang patuloy na tinataas ni Daniel. Kaya iwasan natin dito mga kapatid na magbigay ng tiwala at pagpuri sa tao. Marami tayong natututunang leksyon sa pag-uugali at pananalita ni Daniel. Ang glory ay laging sa Diyos. Ngayon, pasok tayo sa panaginip. Ikaw o hari nakakita. At narito, ang isang malaking larawan, ang larawang ito na makapangyarihan. Ano nga yung hinihingi ng hari? Una, sabihin kung ano yung panaginip. Pangalawa ay yung kahulugan.
Dito sa unang tanong, sinabi na agad ni Daniel, ikaw o hari ay nanaginip ng isang malaking larawan. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga paay, isang bahagi ay bakal at ang isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. Ang mga yaoy binasag. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. At ang sabi ni Daniel, ito ang panaginip. At aming sasaysayin ang pangalawa mong tinatanong, kahulugan niyaon. So maliwanag doon, yung pagsasalarawan ng napanaginipan ng hari, malaking larawan, ang ulo ay ginto, ang dibdib at bisig ay pilak, ang tiyan at hita ay tanso, ang binti ay bakal, ang paa ay pinagsamang alin, bakal at putik na luto, iron mixed with clay. At yung ika-anim na element na nakita sa panaginip, merong isang bato na natibag buhat sa bundok. Tumama saan? Sa paa ng malaking larawan. Hindi tumama sa ulo, hindi tumama sa dibdib, hindi tumama sa tiyan, hindi tumama sa hita, hindi tumama sa binti, kundi saan? Sa paa na pinaghalong bakal na putik at luto. Very specific ang Bible. Kailangang sundan natin kung ano yung sinasabi doon ng banal na kasulatan dahil ito po ang sequences na sinabi ng ating Panginoon. So malaking larawan ang nakita. At makikita natin doon yung element at yung halaga ng larawan pababa. Pababa, ginto. Mas mataas yun kaysa sa pilak. Ang pilak mas mataas din sa bronze. Ang bronze ay mas mataas kaysa bakal. At yung bakal mas mataas kaysa bakal at putik na luto. So pababa, yung trending ay pababa ng halaga ng metal doon sa malaking larawan. Ngayon, mamaya, babalikan natin. Yung kahulugan, ang sasabihin ngayon ni Daniel, the interpretation of the dream. Ang malaking larawan, ang ulo na ginto ay ang kahulugan. Sabi ni Daniel sa harap ng hari, ikaw ang ulo na ginto. Siguro kung nandoon tayo nung panahong yun, no? Nakasaksi tayo nung sinabi ni Daniel, ikaw ang ulo na ginto, hari. Siguro pumapalakpak yung tenga ng hari. Matinding pagtaas sa kanya yun dahil yung malaking larawan, siya ang pinakamataas na element ng metal. Ginto siya. Siya ang pinakamataas. Pero siguro, kung nandoon tayo, biglang namula din yung mukha ng hari. Bakit? May kasunod na sinabi si Daniel. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. Yan, baka namula na siya mukha niya doon. Kasi ang sabi diyan, pagkatapos mo. Meaning, may katapusan ang haring Nabucodonosor. Yung kanyang kaharian. So ang tinutukoy na una doon na ginto ay kumakatawan sa kaharian ni Nabucodonosor. Dahil maliwanag ang sabi, pagkatapos mo, meaning ang kingdom ng Babylon matatapos at babangon ang ibang kaharian na mas mababa. Isipin mo yan. Sa matinding pride ng haring Nabucodonosor, ang tatalong kaharian lang sa kanya ay alin? Mababang kaharian. Katulad ng silver or pilak na mas mababang uri kaysa ginto. Adding insult to injury. Ika nga. Kumbaga, kung parang sinugatan ka na, tapos papatakan pa ng kalamansi o asin yung sugat mo, hapdi nun, di ba mga kapatid? Magwawakas ang kaharian mo at ang tatalo lang sa iyo, mababang kingdom. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibasay ang bakal ay nakadudurog at yamang iyong nakita ng mga paa at ang mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati.
Makikita natin na napaka-specific ng Bible. Kaya nga ang ating ginagamit na interpretation na historical grammatical approach. Dahil kung ano yung sinasabi ng Bible, yun lamang ang ating susundan. So hanggang ika-4 na kaharian, hanggang binting bakal, pero yung paa ay pinagsamang bakal at putik na luto. At ang sabi diyan, kaya magkasamang bakal at putik, sila'y magiging kahariang hati. At kung paano nga mga daliri ng paa ay bakal at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian. Na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. Logical lang mga kapatid, di ba? Yung isang bahagi matibay kasi may bakal. Yung isang bahagi ay mahina o marupok kasi putik. Pero ang explanation ng Bible, sila ay kahariang hati at yamang iyong nakita ng mga bakal ay nahaluan ng putik na luto, sila'y, anong sabi diyan? Magkakahalo ng lahi ng mga tao. Tandaan ninyo doon sa explanation, sa huling bahagi, sa dulo, sa paa. Bakal at putik at ang paliwanag, sila'y, anong sabi diyan? Magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan. Gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Logical mga kapatid, may bakal bang lumalakip sa putik? Siyempre wala. Magkakaroon niya ng separation. Pero siyempre may isang matibay, dahil pinaghalo siya, may isang bahagi na marupok. At yun nga ay mga lahi ng tao, pero hindi uli sila magsasanib. Hindi katulad ng Babylon, isang kaharian. At matatuklasan natin ano yung kasunod na kaharian na sinasabing mas mababa kaysa Babylon. Ngayon, itong mga kaharian ito ay pababa yung kanilang quality. Pero may pinangako ang Diyos sa verse 44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy mamalalagi magpakailanman. So sinasabi lahat ng kaharian na isinasalarawan ng malaking larawan, wawasakin ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon, mayroong isang kaharian na itatatag niya na mananatili iyon magpakailanman. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Doon sa itatatag niyang kaharian. Bakit? Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay. Pag sinabi yung salita o praise na hindi ng mga kamay, yung bato na natibag buhat sa bundok, hindi ng mga kamay, meaning it is a supernatural force. Hindi pangyayaring kayang gawin ng tao. Yung isang bato na nanggaling sa isang bundok. At yung bato nga na yon, na tumama sa bahaging paan ng malaking larawan, naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Tapos sabi sa verse 45, ipinalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin. At ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. So sinasabi ni Daniel, Hari, yung panaginip mo ay ipinapaalam sa iyo ng Diyos kung ano yung mangyayari sa future. End time events. Mula pa nung 6th century BC, ipinarating na ng Diyos hindi kay Daniel, hindi diretso, kundi sa hari. Dahil ang panaginip may kinalaman sa mga kaharian na babangon, lulubog, ngunit may isang kaharian na nakatakdang itayo ng Diyos na hindi mawawasak magpakailanman. Yun yung aalamin nating kaharian sa gabing ito na sana o dapat ating nasain na marating na kaharian. Since ang ulo na ginto ay Babylon, papakita ko lang po sa inyo yung pagsasalarawan ng kingdom ng Babylon. Ganyan po siya kalaking kingdom, 10 miles or 16 kilometer around. Kumpara sa Roma na 6 miles lang, sa Athens, Greece ay 4 miles lang, napakalaki ng Babylon.
Yung kanilang Diyos-Diyosan pa lang, 300 feet yung taas or 91 meters high. Ganon katindi, kaya nga ang Babylon ay tinuturing na gintong kaharian. Eksakto sa pagsasalarawan doon sa panaginip. No? At dito makikita natin yung templo ng kanilang Diyos na si Marduk contained 18 tons of gold. Grabe yun mga kapatid. Yung templo ng Diyos-Diyosan, gawa sa purong ginto. Ganun yun. Tapos yung paligid ng Babylonia ay napapalibutan ng matitibay na gates. No? Kahit magkaroon ng 20 years na giyera, mga kapatid, meron silang supply ng pagkain sa loob. Ganun kayaman ang Babylon during that time. Pero sinabi ng Diyos, pagkatapos mo, at yung kingdom na tumalo sa Babylon ay walang iba kundi ang kingdom ng Medo-Persia ni Haring Ciro, na sinabi na yung pangalan sa Biblia. Ayan po yung talata, Isaiah 45 verses 1 and 2. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya, at aking kakalagan ng mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. Pansin ninyo mga kapatid, yung pangalan ni Ciro na ilagay na sa Biblia, 150 years bago pa siya maipanganak. Imagine niyo yung prophecy na yan na ang Diyos mismo nagsalita. Hindi pa pinapanganak si Haring Ciro, 150 years, ipinasulat na siya sa aklat ni Daniel. Na sinasabi ng Diyos, ang aking gagamitin ay si Ciro para palayain ang bayang Israel sa pagkaalipin ng Babylonia. Kaya sinasabi ngayon ni Daniel, ayon sa sinabi ng Diyos, matatapos ka hari. Pagkatapos mo, babangon ng ibang kaharian na mas mababa sa iyo. At yung mas mababang kaharian sa Babylon ay Medo-Persia. Tinalo ng Medo-Persia ang Babylon noong October 13, 539 BC. Yan yung petsa ng pagbagsak ng kingdom ng Babylon. Ganyan tinalo ng Medo-Persia ang Babylon. At pagkatapos ng Medo-Persia, yung Medo-Persia, siya yung kumakatawan sa dibdib at braso na pilak. Mas mababang metal kumpara saan? Ginto. At ang Medo-Persia ay natalo rin noong 331 ng ikatlong kaharian na mas mababa kaysa pilak ang tanso or bronze. Yan ang kumakatawan ng ikatlong kaharian sa kaharian ng Gresya na pinamumunuan ni Alexander the Great. Pagkatapos ang ginto, pilak, tanso, yung Greece, tinalo rin ng Greece ng Fourth Kingdom na kumakatawan sa binting bakal, walang iba kundi ang Roma. Tinalo ang Gresya noong 168 BC. Tinalo ng Kingdom of Iron, yung bakal. So ang Babylon ginto, ang dibdib na pilak at braso ay Medo-Persia, ang tiyanatita na tanso ay Gresya, ang binting bakal ay Roma. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. At yan ang nakarecord sa aklat ng kasaysayan. Roma ang tinutukoy na ika-4 na kaharian. At nung panahon nga na nandito ang ating Panginoon, ang Roman Kingdom, ang nagpahintulot na patayin ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi po sinabi ng Biblia na merong ika-5 kaharian. Ano nga uli ang sabi ng Biblia? Pagkatapos ng ika-4 na kaharian ng binting bakal, ano pagdating doon sa paa? Pinaghalong bakal at putik na luto. Meaning, ang Kingdom of Iron ay magkakahati-hati. Dahil ang sabi ng Biblia, sila'y magiging magkakahalong lahi ng tao. Ayan po yung ika-5 element doon sa malaking larawan sa dulong bahagi. Yan ang tinatawag natin ngayong divided Europe or divided Rome or Western Rome. Mula nung naging Fourth Kingdom ang Roma, wala nang kahariang sumunod sa kanya. Ang Roma ay nagkahati-hati noong 476 AD hanggang sa ating panahon ngayon. Nagkawatak-watak ang Roma sa 10 kaharian. At ito po yung mapa ng Old World kung paano nagkawatak-watak ang Roma. Nandiyan yung Anglo-Saxon, Franks, alaman ni Lombards, Ostrogoths, Burgundians, Suevi, Visigoths, Heruli, and Vandals. Nagkahati-hati ang Roma simula noong 351 to 476 AD. 10 kingdoms. At eksakto yung sinabi ng Biblia. Pagkatapos ng binting bakal, yung ika-4 na kaharian, ang susunod ay kahariang hati.
the divided Rome. Sa ating modern counterpart na panahon, ang mga pangalan ng barbaric kingdoms na yan, Alamani sila ngayon yung Germany. Ang Burgundian siya yung Switzerland. Ang Frank siya yung France. Ang Lombard siya yung Italy. Ang Anglo-Saxon siya yung Great Britain. Ang Swibay, yan yung Portugal. Ang Visigoths, yan yung Spain. At mapapansin natin yung tatlo extinct. Ang Heruli, Ostrogoths, and Vandals extinct. Meaning, wala na silang modern counterpart name sa ating panahon. Mapag-aaralan natin yan bukas. Bakit yung tatlo extinct? At makikita nga natin, siya yung tinuturing na Western Europe sa ating panahon. Switzerland, Spain, so on and so forth. So from Babylon as head of gold, Medo-Persia, chest of arms and silver, Greece, thighs of bronze, and Rome, legs of iron, at yung dulo, divided Rome, feet of iron and clay. Ngayon, may mga tao at mga hari o mga leader sa mundo na gustong ibahin yung sinabi na ng Diyos sa panahon pa ni Daniel. Gusto nilang ibahin ang kasaysayan. Ang ginawa ni Charlemagne, nagtangka siyang pag-isahin muli ang divided Europe or Western Europe. Nagtangka siyang pag-isahin ito, nabigo si Charlemagne. Nagtangka si Charles V, nabigo rin si Charles V. Nagtangka si Napoleon Bonaparte na pagkaisahin ang Europe, nabigo rin si Napoleon Bonaparte. Ang plano ni Napoleon Bonaparte, there will be one Europe, there will be one currency, there will be one language, there will be one government over all Europe, pero nabigo siya. Si Hitler nagtangka ring pag-isahin ang Europe. Sabi ni Hitler, one people, one empire, one leader. Hindi rin siya nagtagumpay. Bakit hindi sila nagtagumpay? Sinabi na ng Diyos kung ano yung magaganap. Walang sino man tao, makapangyarihan tao sa mundo na babaliin yung nakita na ng Diyos na mangyayari. Kaya yung mga bagay na sinabi ng Diyos from Babylon parang hanggang sa divided Rome, nagkatotoo. Nagtangka yung mga leader dyan sa Europe na pag-asa-asawahin din yung kanilang mga anak para magkaroon sila ng pagsasama, harmonious relationship, pero hindi rin nagtagumpay. Yan ang makikita natin sa British Museum. Yung mga family tree ng iba't ibang hari dyan sa Europa na pinag-aasawa yung kanilang mga anak dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon uli ng isang kingdom sa Europe. Pero hindi nangyari. Ang sabi ng Biblia, sila'y magkakahalong lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Amen? Sinabi na ng Diyos, logic dictates. Yung Diyos mismo ang nagsalita. Nakita na niya kung ano yung mangyayari. So ang mga plano ng mga world leaders, hindi natupad dahil sinabi na ng Diyos yung mangyayari. Kaya nga ang sabi ng Diyos, wala akong katulad. Kaya kong sabihin ng wakas mula sa pasimula pa lang. So Charlemagne was defeated. Charles V was defeated. Louis XIV was defeated. Napoleon Bonaparte, Wilhelm Kaiser, Hitler, mga nabigo sila. Sabi ng Bible, they shall mingle with the seed of men, but they shall not cleave together. Ang ganda ng Bible prophecy. At tayo mga kapatid na bubuhay ngayon, saang bahagi? Sa ulo, dibdib, tiyan, hita, binti, saan? Paa. Tayo na bubuhay na sa panahon ng Western Europe. At yung bato na natibag buhat sa bundok, na tumama sa paa. Na ang katuparan ng paa ay divided Rome, divided Europe, Western Europe. Sa panahon natin, tatama ang bato na dudurog sa malaking larawan. At ang sabi nga po rito, ayan ho, iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, it is by supernatural force. At yung bato na tumama sa larawan, naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ang sabi ng Biblia kung sino ang bato, ay sinabi rin sa Roman 9:33, gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal at ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. At lahat ng nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay sino? Si Kristo. Praise the Lord. Sa panahon natin ngayon, tatama yung bato sa malaking larawan, sa paa, sa ating huling kapanahunan. Kung natupad yung pagbagsak ng Babylon, natupad nga.
Sinabing matutupad na magkakaroon ng ikatlong kaharian, natupad. Sinabi ng Biblia ang babagsak yung ikatlong kaharian, may ikaapat na kaharian, natupad. Sinabi ng Biblia, walang ikalimang kaharian, ang ikaapat na kaharian magkakahati-hati, natupad. Isa na lang ang hindi pa natutupad, yung bato na tatama sa atin pong panahon. At yung bato na yun ay si Kristo, at yung bato or event, the stone that struck the image became a mountain and filled the earth is none other than the second coming of our Lord Jesus Christ. Amen? So sa panahon natin ngayon mga kapatid, matutupad yung inaasam-asam natin, yung inaasam-asam ng Biblia, the blessed hope of the second coming of our Lord Jesus Christ. Mapalad na pag-asa. At habang pinag-aralan nga natin at nakikita pa lang sa gabing ito na ipinapakita ng Diyos na yung pag-asang yun malapit na nating makamtan. So dapat sa gabing ito, nag-alab na yung ating mga puso na patuloy na nasain at asamin yung malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Yung kaharian ng sanglibutang ito mawawasak. Ngunit sabi ng Biblia, ng Daniel at ng Apokalipsis 11:15, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman.